Yes, good day to you guys, and in this video, we will talk a lot about money. How to attract, manifest, generate, and create abundance in your life. So if you are working really hard right now but nothing seems to work, lagi kang walang pera, hindi mo makuha yung resultang gusto mo, tapos parang ang ganit-ganit ng pera sa'yo, or maybe you are achieving your goals. Maybe you have the money already, but what if you want more? What if gusto mo mas maging magaan yung pasok sa'yo ng pera? This video is for you because I will share with you 18 years of my experience. Ano yung rules na ginagamit ko? Ano yung rules na na-pick up ko about money na nakatulong sa akin to create abundance in my life? At yung ibang rules na i-share ko sa inyo, galing pa sa mga naging kliyente ko, naging kaibigan ko na multi-millionaire and billionaires. So now, let's talk about my top 15 rules for money. Rule number 1. Money is a tool. Ang pera ginagamit. And just like any other tool, if you will use money properly, it will generate more and more and more money. Example, martilyo. Ipukpok mo sa ulo ng kapitbahay mo. Bukol, ospital, baka makulong ka pa. Nagastosan ka pa. Ibig sabihin, pag ang tool ginamit mo sa maling bagay, hindi ka niyan bibigyan ng pera at baka magastosan ka pa. Mag-negative money ka pa. So if you will not use the tool properly, you will have negative money. Gastos, expenses, liabilities. Pero ang martilyo, samahan mo ng pako, samahan mo ng kahoy, gumawa ka ng table, gumawa ka ng upuan, that will provide value at pwede mo siyang ibenta. Which means that if you will use the tool properly, it will generate value. And anything of value in the marketplace will give you more and more money. Camera, hindi siya mura. Ipukpok mo sa ulo ng katabi mo, nasira na yung camera mong mahal, nagastosan ka pa. But if you will use the cameras properly, if you will use the tool properly, gamitin mo pang video, gamitin mo pang photoshoot, pagkakakitaan mo siya. So you have to understand that money goes the same way. Money is a tool. So kung ang pera, gagamitin mo sa tama, dadami yung pera mo. At kung ang pera, gagamitin mo sa mali, mauubos ang pera mo. Wala siyang magiging katuturan. One prime example is sugal. Pag ginamit mo yung pera mo sa mali, nagsugal ka, inubos mo pera mo sa talpak, lalo na kung hindi mo naman afford magsugal, sira ang buhay mo. Yung pera ginamit mo sa drugs, ginamit mo sa pananira ng ibang tao, ginamit mo sa paggawa ng mali, mauubos yung pera mo. Pero kung ang pera mo, gagamitin mo sa education, gagamitin mo para matuto, gagamitin mo to increase your value, gagamitin mo para mapasaya pamilya mo, mapasaya mga tao sa paligid mo, you will generate more value and value equals money. And there are times na pag ginamit mo yung pera as a tool, hindi agad siya magmamanifest. May pagkakataon na akala mo, nilagay mo sa mali yung pera mo. Kasi yun yung mali ng mga tao. When they invest money, when they use their money, even if you are using your money properly, hindi agad-agad siya nagbubunga. Hindi agad-agad siya dumadating. Hindi agad-agad nagmamanifest yung resulta. Most of the time, it will take time. Example ka na lang guys is content creation. Of course, you have to spend a lot of money. Of course, you have to spend a lot of time. If you want more quality videos, you need more money. Bili ka ng cameras, lenses, ilaw, microphones. And if you want to leverage your time, mag-hire ka pa ng editors. If you want it faster, if you want better videos, of course, bibili ka ng mga mahal na PC. You will have to invest money. But if you are a businessman, if you are an entrepreneur, hindi ka kikita directly sa pagva-vlog. Hindi ka kikita directly sa pagkikreate ng content. Gastos yan sa'yo. There are times na nag-create ka ng content, ang mahal na nga ng setup mo, magra-run ka pa ng ads para makilala ka, para makita ng mga tao, para maraming makanood ng video mo, for you to get more eyeballs, for you to get more traffic. For you to get more eyeballs, for you to get more traffic. So imagine mo, ikaw talaga yung gumagastos. But in my case, I've been creating a lot of videos already, like 39,000 plus videos. Grabe yung mga equipments natin, tapos nag-upgrade kami from time to time. Pag nag-hire ng bagong editors, bagong PC yan, bottom line, magastos mag-create ng content. Walang direct income, pero nakakatulong ka sa mga tao. And because of what I do, for some reason, I am attracting and manifesting a lot of money in my life. Maybe this is creating more opportunities for people. Maybe this is creating opportunities for my business as well. But either way, I'm using my money as a tool to create more value and to help more people. So if you want more money, use money as a tool. At gamitin mo siya ng tama.
Number 2, money doesn't change people. It simply magnifies who they really are. Ang daming tao nagsasabi, magbabago buhay ko pag nagkapera ako. Magbabago na ako pag nagkapera ako. Magbabago na ako pag yumaman ako. That's bullshit. Kalokohan. Sinungaling. Okay? It doesn't work that way. Hindi magbabago ang buhay mo kapag yumaman ka. Magbabago ang buhay mo kapag nagbago ka. Pero money won't change who you are. It will simply magnify who you are. It will only intensify your character as a person. So for example, hateful ka. Binigyan ka ng platform. Binigyan ka ng camera. Binigyan ka ng pera. May chance ka ngayon mag-create ng content. So nagagawin mo? Gagawa ka ba ng tama? Mamahalin mo ba yung mga tao? Diba, since hateful ka talaga, gagamitin mo yung platform para mang-hate ng maraming tao. Para mag-spread ng mas maraming hate. So Garol, bigyan mo ng maraming pera. Upgrade yan ng sugalan. Punta yan ng casino. VIP yan ng casino. O kaya, baka magtayo pa yan ng sariling sabungan. Magugulat ka, mahilig magsabong. Nung yumaman. May sariling manukan, di ba? Addict, bigyan mo ng pera, baka maging drug lord yan. For example, addict ka sa online games, addict ka sa ML, or whatever games yung uso ngayon. Pag binigyan ka ng pera, upgrade ka ng PC, di ba? Upgrade ka ng phone mo. Hindi mo naman siya basta-basta ilalagay sa negosyo, kasi hindi yun yung ginagawa mo. Kaya magugulat ka sa iba, mayaman at lahat, kumikita at lahat, masama pa rin ang ugali. Kasi nga, hindi nakakabait ang pera. Money is only an accelerator. It can accelerate your growth, or it can accelerate your downfall. Sir MJ, may mga kakilala ko. Nung walang pera, mabait. Nung walang pera, humble. Nung nagkapera, hambog na. Nung nagkapera, yumabang na. Nung nagkapera, sumama na yung ugali. I'm here to tell you, hindi nagbago yung ugali nila. Lumabas lang yung tunay na ugali nila. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga tao, the best way to know the character of the person, the best way to know the true colors of the person is when they are struggling or when they are successful. Makikita mo ang totoong ugali ng tao kapag gutom na, kapag may heartbreak, kapag sagad na, kapag dapang-dapa na, or kapag nasa tuktok siya, kapag may magandang nangyayari sa kanya. And I've seen patterns of behaviors already. May mga tao na hanggat hindi sila nagbabago internally, kahit yumaman sila bumabagsak din. Kahit yumaman sila nauubos din. For things to change, you have to change. Kaya huwag kayong mainggit sa mga taong may pera. Kasi number 1, pinaghirapan nila yon. Number 2, kung hindi nila deserve yon, mauubos din yon. And number 3, kahit napakarami nilang pera at hindi nila deserve yung pera, hindi mo naman alam yung totoong buhay nila. Hindi mo alam yung totoong pinagdadaanan nila. Hindi mo alam kung ano yung totoong struggle nila, especially internally. So kahit kailan, wag na wag mong iisipin na kaya kang baguhin ng pera. Para magkapera ka, ikaw muna yung magbago. Rule number 3, don't chase money. Be a money magnet instead. Wag na wag kang maghahabol sa pera, dapat ikaw yung hinahabol ng pera. Ang pera parang babae. The more na hinahabol mo, the more na parang lumalayo sa'yo. You have to be seductive. You have to seduce the money. If money doesn't find you attractive, tapos hinahabol mo siya, lalayuan ka talaga ng pera. And the more that you chase money, the more that you will be behind money. So instead of chasing the money, you have to create value para pera yung lalapit sa'yo. Para pera yung hahabol sa'yo. Kaya nga ang daming tao nag-fail. Example ko na lang, yung mga negosyante. Siyempre, majority sa atin galing naman sa hirap, di ba? So wala kang malaking pera to start your own business. Pwedeng nangutang ka lang, ginawan mo lang ng paraan. And initially, kapag nag-struggle ka na, kapag tagilid yung benta, ang nasa utak mo na lang is to solve your own personal problem. Kapag ang nasa isip mo, sarili mo na lang, magiging self-centered ka. Tapos nakafocus ka na masyado sa pera, kung magkano yung kikitain mo. So sarado ngayon yung kamay mo in funding the business in terms of operations, in terms of helping people, in terms of contribution. Yung pera mo nakalaan na lang to solve your own problems. Because of that, magkakamali ka ng desisyon. Kasi nga, naghahabol ka na sa pera. So ano mangyayari? Hindi iikot sa'yo yung pera. Kasi masyado kang needy sa pera. And because you are needy, money will stay away from you. But if you are a businessman na nakafocus ka sa pag-create ng value, pagtulong sa mga tao, lahat ng fund mo, lahat ng budget mo, nilalaan mo sa pagtulong sa team mo, pagtulong sa mga tao sa paligid mo, sa pag-i-improve ng product, ng craft mo, sa pag-grow mo as a person, you are investing your money in the right places kasi nga ang goal mo makatulong sa mga tao. Hindi ka naghahabol sa pera,
naghahabol ka sa value. Ang focus mo mag-create ng value. Paano ako makakatulong sa marketplace? Paano ako makakatulong sa mga tao sa paligid ko? It's answering the question, how can I make the lives of other people better? When you focus on answering that question, you will be attractive to money. You will attract money in your life. Ang tingin sa'yo ng pera, napaka-attractive mo. That way, you will become a money magnet. Pag ikaw yung tao na ang focus mo mag-solve ng problema sa mga tao, at kaya mong solusyonan yung mga problema nila, at kaya mong makatulong sa kanila, yung mga tao na yan, gagawa yan ng way para magkapera sila so that they can ask for your help. It's because if you can solve their problems for them, they will be willing to pay you more and more money. So eventually, mag-focus ka dapat sa pagbibuild at pagkikreate ng value. Rule number 4. The more you learn, the more you earn. And this is connected to number 3 in becoming a money magnet. And I think it's common sense na the more na natututo ka, the more na magkakaroon ka ng value. Kaya kakikita ng pera. That is why you will see a lot of entrepreneurs, multi-millionaires and billionaires promoting reading books, saying na sobrang dami nilang binabasang libro because they know that the more you learn, the more you earn. And there are plenty of ways to learn. The first one is consuming content, and it's free. If you watch videos like this, yung mga live sessions natin, yung mga free webinars natin, you will definitely learn a lot. But remember that our focus is to accumulate knowledge that we can use, something that we can apply, something that we can execute in our lives to build more value. That's how we earn money. Pero syempre, hindi natin siya ma-execute kung hindi muna tayo matututo, kung wala yung willingness natin to learn. So again, ang utak mo hindi dapat nakafocus sa earning, nakafocus sa learning, using that learning to build value for other people, for you to become a money magnet, para kumita ka ng pera. So that's one way, consume content and it's free. Another way will be read books. And imagine, marami sa mga author wala na sa mundong to, but you can still learn from their materials. Yung iba dyan, taon ang ginugol para makapagsulat ng libro. Imagine, hindi mo na kailangan ma-experience yung buhay nila, yung hirap na pinagdaanan nila, para matuto ka. May mga bagay na hindi na talaga natin ma-experience, and we are so lucky for that. Napakaswerte natin na pwede tayong matuto sa crisis ng ibang tao, kahit wala na sila sa mundo. There are books so valuable, it can make you a millionaire. Now, maraming libro yung tinatawag na mainstream. Remember, walang masama sa pagbabasa ng mga mainstream books like Rich Dad Poor Dad, How to Win Friends and Influence People. Up until now, I'm saying that these books are amazing, right? The Alchemist. But here's the problem. Since usong-uso na yung pagbabasa ng libro, valuable din kung aaralin mo yung mga books na hindi common pero alam mong makakatulong sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao. Feel free to explore. And the next ways will be the fastest way to learn. One is the most affordable, which are courses. There are plenty of courses, especially online courses, na sobrang bilis lang aralin at sobrang laki ng pwede mong maging resulta. And courses are more affordable because most of the time, it involves a recorded video and a PDF copy of the workbook. And there are amazing courses available for you. You just have to be willing to invest in yourself. There are also high-level courses that are extremely affordable, like Success Blueprint. Because in Success Blueprint, you will access 18 years of my business experience talking about being unstuck, conquering your fear, being able to move forward in life, mawala yung overwhelm, mawala yung guilt, magbago yung belief systems mo, especially your self-image. Mas maging confident ka. It's a step-by-step structure to change your self-image and to build a blueprint. And to be specific, it's a success blueprint. And na-realize ko na napakahalaga ng support system kaya ginawan ko rin siya ng exclusive community. Meron din siyang workbook at yun yung magiging guide mo in building your success blueprint. Building your plan, building your new life, building your new story, building more confidence, changing your self-image. At tapos naisip ko rin magbigay pa ng mas maraming bonuses, like mastermind sessions. And the good news is, nadagdagan yung mastermind session offer natin para sa inyong lahat. Just visit the website in the comment section and in the description if you want to learn more about Success Blueprint. Because here's the catch. Success Blueprint will be the best community really soon. It will be one of the biggest community in the Philippines because right now we are creating massive results
and being part of it is super affordable. And after Success Blueprint, you will be able to access advanced courses like Self-Mastery, Sales Mastery, Art of Persuasion, Straight Line System. Soon, meron pang Time of Your Life. It's a step-by-step structure, daily structure, para kung CEO ka, mas organize yung buhay mo, content creation, and business mastery. Lahat yan ituturo ko sa community. But we have to start with the basics. Kasi na-amaze ako na yung basics pala, yung Success Blueprint pala, sobrang makakatulong regardless of where you are in your life. Kung stuck ka, you will be unstuck. Kung wala kang clarity, basic, magkakaroon ka agad ng clarity. But if you want to reach the next level success, napakarami din nating resulta sa Success Blueprint. And for me, courses will be the best way for you to learn, especially kung nagsisimula ka pa lang sa personal development. Next will be in-person events. May mga face-to-face events na mura, guys. Pero syempre, hindi ka naman pwedeng mag-expect ng sobrang high-level information sa murang event. Eventually, laging may kasunod yan, right? So, ikaw yung mamimili, ano yung afford mo? May mga 1-day event, may mga 2-day event, may mga 3-day event. Meron din mga 4-day, 5-day transformational events. Like the Awaken the Power Within, guys. Pag available na yung venue natin, we will put the link in the comment section as well. At ang advantage ng mga in-person face-to-face events, yung energy, yung execution ng knowledge. Kasi during the event, pwedeng i-execute na yung mga tinuturo. Pwede nyo nang i-integrate sa utak mo, sa puso mo, sa katawan mo. Just like what I do, just like what Tony Robbins is doing in his live events, it's genius, guys. Kasi yung tinuturo, ginagawa rin on the spot. Yan ang gagawin natin sa Awaken the Power Within really soon. Abangan nyo, guys. And of course, if you can afford it, one-on-one coaching or mentoring. In terms of learning, it can be the most expensive, but it is the most valuable. Kasi the coach and the mentor will focus on you. Maglalaan siya ng time para sa'yo lang. So kung ano mang problema ang gusto mong solusyonan, the coach and the mentor will help you solve that problem. And that will be value. Because you will get answers right away. Specific doon sa problema na gusto mong tapusin. Doon sa problema na gusto mong solusyonan. That is why mentoring is expensive. And yes, I also do one-on-one coaching and mentoring. So yes, the more you learn, the more you earn. Rule number 5, invest time before you invest money. So this applies to people na wala pang pera. Siyempre, pag wala pa tayong pera, ang una nating invest yung time natin. But a lot of people will actually sell their time instead of investing their time. What does that mean? Employees na lang, for example. Maraming employees, binebenta yung oras nila to earn money. Nothing wrong with that. Except, most of them, tinapon na yung pangarap nila. Binenta na yung pangarap nila. Kinalimutan na yung pangarap nila. Nakalimutan nila na, teka, meron pa akong free time na pwede kong i-invest sa sarili ko so I can learn and earn. So I can build value and earn more money. So that I can grow as a person, build more value, solve more problems, so that I can earn more and buy my freedom. Yan ang hindi naiintindihan ng marami. At hindi ko nila lahat, guys. Because there are employees who are investing their time as well. Meaning, pinipili nilang magtrabaho sa lugar na matututo sila. Regardless of the money, as long as they will learn, as long as they will grow, as long as alam nila na yung tinatrabaho nila para sa future nila, and maybe they are working towards a higher purpose, a more meaningful life. That is the best investment. Kasi ang dami namang empleyado na alam kasi nila na magaling yung boss nila. Alam nila yung purpose ng ginagawa nila. At alam nila sa sarili nilang natututo sila sa ginagawa nila. So it's not about kawawa yung mga empleyado. It's about finding the right job for you. It's about finding the right boss, finding the right company, choosing the right company. A company that will fuel your creativity, that will hone your skills, and eventually, a company na may vision para sa mga tao, para din sa'yo. And right now, you are investing time first. Naglalaan ka muna ng time bago ka mag-invest ng pera. Nag-aaral ka ngayon, probably you are taking notes, nagko-comment ka, nanonood ka ng mga videos. Kasi bago ka talaga makapag-invest ng pera, oras muna yung gugugulin mo. Even if you acquire a certain skill. Let's just say, bumili ka ng course para matuto ka mag-edit. Hindi ka naman pwedeng mag-invest ng pera ulit. Ano gagawin mo? Gagamitin mo muna yung editing skills mo. And it involves hours and hours of work. Because again, para ma-build yung skills mo, tandaan nyo to ha, skills will solve problems. And solving problems means value.
and value equals money. So the bigger the problem that you can solve, the bigger the money for you. So para makapag-solve ka ng malaking problema, kailangan mo ng skills. At para ma-develop yung skills mo, you need time and volume. So skills is equivalent to time multiplied by volume. You have to do it over and over a period of time. So yung time na yan, yung unang investment mo to develop your skills. And you will use the skills to solve the problems of other people. And the more na mas magaling ka, mas malaking problema yung masolve mo, mas malaki yung kikitain mo. As simple as that. Rule number 6. Money doesn't grow on trees unless you plant the seed. Di ba may kasabihan? Money doesn't grow on trees daw. Hindi daw namumunga ng pera ang puno. Totoo yon. Kung hindi ka nagtatanim. Pero kung nagtatanim ka, syempre may aanihin ka. As simple as that. Now, simulan natin sa utak mo. Yung utak mo parang garden yan. The more na nagtatanim ka ng thoughts, nagbabaon ka ng paniniwala, nag-evaluate ka ng experience, nilalagyan mo ng meaning, nakafocus ka sa mali or tama sa isang experience, yun yung tinatanim mo sa utak mo. At kung ano yung dinidiligan mo sa utak mo, sa garden ng utak mo, yun yung mag-grow. So for example, there's a certain experience. Kalahati maganda, kalahati pangit. Tapos nag-focus ka lang doon sa pangit na experience. What will happen is, nagtatanim ka ng seed of negative experience sa utak mo. And since lagi ka lang nakafocus sa pangit, puro pangit yung makikita mo. So ibig sabihin, in every experience, maliban sa nagtatanim ka ng pangit, dinidiligan mo siya ng dinidiligan. So ano ang madedevelop sa garden ng utak mo? Yung mga pangit na bagay. Pag nag-grow yan, lumalim yung ugat niyan, yan yung tinatawag nating belief systems. So makakapag-build ka ng paniniwala. Yung paniniwala mo, dyan nakadepende yung fullness ng experience mo. Kasi kahit nasa magandang experience ka, kung negative yung paniniwala mo, hindi mo mai-experience yung magandang experience. Gagawan mo ng pangit na meaning yung magandang experience. At ano ang mararamdaman ng puso mo? Hindi rin maganda. Kasi mali yung pinaniniwalaan mo. Meron kang belief na hindi nakakatulong sa'yo, kaya hindi ka nakakapera, at kaya hindi mo ma-manifest yung buhay na gusto mo. And because of that, from the mind to the heart, minsan baka nagtatanim ka ng sama ng loob. Nagtatanim ka ng hate. Nagtatanim ka ng negativity. Nagtatanim ka ng toxicity. Kung yan ang tinatanim mo sa puso mo, mag-grow din yung puno ng negativity and hatred sa puso mo. So ano mangyayari? Your body will take action incongruent to your mind and to how you feel. Kasi yan yung itinanim mo. So if you are planting the seeds of hatred, negativity, what do you expect to harvest, right? Hindi ka pwedeng mag-expect at mag-harvest ng maraming pera, meaningful life, fulfilling life, abundant life, kung ang itinatanim mo hatred at negativity sa utak at sa puso mo. And it's common sense. Pag nagtanim ka ng saging, ang aanihin mo saging. Pag nagtanim ka ng apple, ang aanihin mo apple. Pag nagtanim ka ng mangga, aanihin mo mangga. Pag nagtayo ka ng negosyo, ang aanihin mo mas malaking pera. Kasi mas malaki yung risk mo. Parang mangga at munggo lang yan. Ang munggo, mas madali, mas mabilis. Pero pag nagtanim ka ng munggo, aani ka ng konti pero kailangan mong magtanim ulit. Versus pagtatanim ng mangga, mas risky, mas matagal. Pero pag lumaki yung puno, pwedeng maging unlimited yung bunga. Ang tanong, ano yung itinatanim mo? Ang tinatanim mo ba pang long term or short term? Ang tinatanim mo ba sa utak mo negativity? Or nagtatanim ka ng tamang lessons? It's all up to you. Pero tandaan mo, yung mag-grow sa buhay mo, sa utak mo, sa puso mo, even externally in your life, nakadepende sa itinatanim mo. Magtanim ka ng maganda, aani ka ng maganda. So yes, hindi mamumunga ng pera ang puno kung wala kang itinanim. So magtanim ka muna. Number 7, money is a good slave but a bad master. Hindi pwede na ikaw ang alipin ng pera. Dapat pera ang alipin mo. Hindi pwede na ikaw ang ginagamit ng pera. Dapat pera ang ginagamit mo. Again, money is a tool. Money is a tool for you to use. Hindi pwedeng ikaw ang ginagamit ng pera. A lot of people, sinasacrifice na nila yung sarili nila, yung buhay nila, yung utak nila, yung pangarap nila, yung katawan nila para lang sa pera. Ang hindi nila naiintindihan, pera dapat ang ginagamit mo. Tandaan nyo, ang pera nilalagay sa bulsa. Hindi sa ulo. Hindi sa puso. Sa bulsa. Kaya ang bulsa natin laging nasa baba.
for us to be reminded na pag naglagay tayo ng pera dyan, mas mahalaga pa rin na nag-iisip ka ng tama at maayos yung nararamdaman mo internally. Mas mahalaga pa rin yung puso mo. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Alam mo ba yung higher purpose mo? Natututo ka ba? Are you in the right state? Or are you selling your soul just to earn more money? Ikaw ang nakakaalam niyan. Hindi ka pwedeng maging alipin ng pera. Kasi pag alipin ka ng pera, habol ka ng habol sa pera. Lalayuan ka ng pera. Pag alipin ka ng pera, ang decision mo hindi mag-create ng value. Ang decision mo, manggulang, gumawa ng mali. O kaya, ibigay lahat-lahat ng meron ka, puso mo, utak mo, pangarap mo, sacrifice mo na lahat para lang sa pera. Don't get me wrong, there are a lot of people sacrificing a lot of money, a lot of time, their energy for their higher purpose. But they understand their purpose. They understand the meaning of what they are doing. Baka kasi nasasaktan ka ngayon sa sinasabi ko. Maybe you are an OFW. Tapos nasaktan ka, right? Kasi baka sa puso mo, sa utak mo, binebenta mo yung panahon mo, binebenta mo yung oras mo para lang kumita ng pera. Pwedeng tama ka, pwedeng mali ka. Tama ka in a sense na binebenta mo talaga yung oras mo ngayon. But mali ka in a sense, nanonood ka ng video ngayon para matuto ka. Tandaan mo lang yung purpose mo. Pwedeng pumunta ka sa ibang bansa para kumita ng pera. But ano purpose mo? Diba tumulong sa pamilya? That's value pa rin. Diba para sa mga kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga anak mo? That's value pa rin. But understand that you cannot stay there. Nothing wrong with selling your time initially. Nothing wrong with being a slave before. But after watching this video, I hope meron kang na-realize ngayon. I hope magsisimula ka ng mag-create ng value para sa sarili mo. I really hope na magsisimula ka ng matuto para hindi habang buhay alipin ka ng pera. Rule number 8, money doesn't like to be bored. Ayaw ng pera na tinatago lang siya. Dapat ang pera laging gumagalaw. If you are in a relationship with someone, gusto ba niya yung lagi siyang tinatago? Gusto ba niya yung nasa bahay lang siya, nakakulong lang siya? O gusto niya kasama mo siya? Ito-travel kayo together. Same goes with money. Hindi pwede na nakatago lang ang pera. Pag ang pera laging nakatago, maboboard yan. Iiwan ka niyan, aalis yan. Pansin naman natin yan eh. Kapag lagi ka lang nag-iipon, tapos yung pera mo nakatago, at some point, something will happen, because of life, may pagkakagastosan tayo, ano gagawin mo? Dudukot ka sa pera. Babawas ka sa pera. Hanggang sa magugulat ka na lang, ubos na yung perang nakatago. Kasi ang pera, hindi siya ginawa para itago. Ginawa ang pera para gastusin. Because money is a tool. Ang martilyo, itago mo, kakalawangin yan. Ang camera, itago mo lang yan, walang magiging silbi yan. Ang knowledge, itago mo yan, wag mong gamitin yan, hindi ka kikita ng pera. Ang skills, kimkimin mo, wag mong gamitin para makatulong sa mga tao, hindi ka kikita ng pera. Pag ikaw hindi ka gumalaw, mamamatay ka ng maaga. Everything in this world needs movement. So para yung pera umikot, paikutin mo. Kaya nga may tinatawag na cash flow. Don't get me wrong, very important yung savings. Okay, mahalaga na nagsisave ka ng pera. Because there are times that cash will be king. You can use the cash to buy a property. You can use the cash to invest in a business. You can use the cash in emergencies in your business. Pero dapat naiintindihan mo yung purpose ng pagsasave mo. Nagsasave ka because you will use it somewhere. Ibig sabihin, kinikip mo yung pera kasi alam mong gagamitin mo pa rin. So may gamit pa rin siya. Again, money is a tool. Ayaw niya nang naboboard siya. Ang pera pinapaikot. Hindi pwedeng ikaw yung paikutin ng pera. Dapat ikaw ang nagpapaikot ng pera. Saka sabi ko sa inyo kanina, di ba? Ang pera ginawa yan para gastusin. Pag ang pera ginastos mo sa tama, ginamit mo sa tama, ano sasabihin niya? Uy, yung boss ko, hindi boring. Ginamit ako pang tip. Ginamit ako pang bili ng pagkain. Ginamit ako pang bili ng success blueprint. Mahusay tong taong to. Marunong mag-decide. Ano gagawin ng pera? Magre-recruit yan. Mga attract yan ng iba pang pera. Ano sasabihin niya sa ibang pera? Mga pera, sama tayo dito. Grabe itong boss ko dati. Iikot sila, magre-recruit yan. Pag recruit niyan, babalik yan sa'yo. Pag balik niyan sa'yo, mas marami na sila. Bakit ganon? Kasi alam ni pera na alam mo yung gagawin mo sa kanila. Money is attracted to absolute certainty. Na-attract ang pera sa mga taong desidido. Sa mga taong confident na alam nila ang gagawin sa pera. Pansin nyo, yung mga taong confident sa pera, alam nyo ako, ang gaan lang ng pera talaga sa akin eh. Lagi ako nagkakapera eh. Ako kasi magaling ako sa pera eh. Magugulat kayo mga taong yan, laging may pera.
Kasi yun yung bukang bibig nila, yun yung sinasabi nila. Kasi alam nila kung paano gagastasan yung pera. Kasi alam nila na ang pera, hindi dapat naboboard. Dapat gumagalaw, dapat pinapaikot. Rule number 9, spend less than you earn. It's really just plain common sense. Yes, uulitin ko. Common sense. So bottom line, ito yung earning, ito yung expenses. What? Huwag mong gagastusin yung hindi mo pa hawak. Most people, yan ang nagiging sakit sa credit card. Since next month pababayaran, tapos sometimes may mga promo pa na 12 months to pay, 24 months to pay, 6 months to pay, 0 interest. Yung perang hindi mo pa hawak, ginagamit mo na. Nothing wrong if you will use it to buy assets. Kasi nakita ko yun sa nanay ko. Ang galing dumiskarte sa paggamit ng credit card. Ginagamit niya yung mga promo ng credit cards pambili ng mga assets na magagamit sa negosyo. So ibig sabihin, hindi pa bayad yung aircon na gagamit na namin. Hindi pa bayad yung mga business assets na pagkakakitaan na. So ang magbabayad ng utang, yung assets na ginamit. Madiskarte. Ito problema sa iba. Ginagastos yung pera pang luho. To make you feel good and look good about yourselves. Use the money to make more money, not use the money for your ego. If you will use your money to feed your ego and spend more than you earn, mauubos ang pera mo. Mamumulubi ka talaga. Ang gusto ng pera yung mga taong confident, yung mga taong secured. Hindi yung mga taong insecure na sobra-sobra gumastos kasi gusto nilang magmukhang mayaman. Ano sasabihin ni pera? Ay, wala pala to eh. Puro papogi lang to, puro paganda lang to. Gusto magmukhang mayaman, ayaw natin dyan. Ang gusto natin yung mga taong alam kung saan tayo ilalagay. Because rule number 10, money is energy. In the Philippines, the currency is Philippine peso. In the US, the currency is US dollar. In this universe, the currency is energy. So pag mababa ang energy mo, bagsak din ang buhay mo. Kapag mababa ang energy mo, mababa din ang income mo. Kapag mataas ang energy mo, mataas din ang income mo. Pag bagsak ang energy mo, basically, you won't have the energy to solve the problems, to face the problems. Eh ang buhay punong-puno ng problems and struggles. Una, the problems will make you grow. And when you grow as a person, you will build value. Because that way, you will be able to solve problems for other people. And that will mean value. That will mean money, right? So if you have the energy to face the struggles and challenges, life will give you, basically, it will become lessons for you to learn. And when you learn, you earn. When you have low energy, sino yung mga taong maa-attract mo sa buhay mo? Mga low energy din. Mga toxic, mahilig manira, hateful. And kapag yan ang laging pinag-uusapan, lagi mong naririnig, lagi mong nakikita, yan ang itinatanim mo sa utak at puso mo. So ano yung mag-grow na puno? Puno ng negativity, puno ng toxicity. Kaya pag may dumating na opportunity, hindi mo napapansin, hindi mo nakikita kasi nakafocus ka lang sa negative. Nakafocus ka lang sa toxic kasi napakalaki na ng puno mo. So dehydrated ka ngayon. Kasi sobrang umiit ng hydration mo, ng tubig mo sa katawan, yung negativity and toxicity. Yung positivity, yung success, yung abundance, uhaw na. At baka hanggang ngayon, hindi ka nagsisimulang magtanim. Because you don't have the energy to sow. You don't have the energy na magtanim ng tamang seeds. Now, let's just say in your mind, you have an amazing idea. You have a potential invention, a potential business that will grow to $1 billion business. What if you don't have the energy? What if bagsak yung puso mo? What if bagsak yung katawan mo? You don't have the energy to communicate the idea, to sell the idea, to attract the right people. Because again, pag bagsak energy mo, you will attract the wrong people. So kahit maganda idea mo, ano sasabihin nila? Ay, pangit yan. Ay, di mo kaya yan. Ay, baka ma-scam ka lang. Ay, baka maloko ka lang. But if you have high energy, ano maa-attract mo sa buhay mo? Mga tamang tao. Mga high energy people. People who wants to learn, who wants to grow. Mga taong hindi insecure. Mga taong hindi kasisiraan. Mga taong gusto ring mag-grow just like you. And because of that, when you spot an opportunity, you will eventually grab it. Because you have the energy. Kapag ang mga kasama mo high energy, ang tinatanim mo sa utak mo, sa puso mo, ay tamang seeds. Seeds of positivity, seeds of learning, seeds of growth.
what will happen? You will grow as a person. Mamumunga ka ng creative energy. Mamumunga ka ng mga ideas na magagamit mo to solve other people's problem that will eventually create the value. Basically, ma-attract mo yung mga tamang tao. Ma-attract mo yung opportunity. Ma-attract mo maraming pera sa buhay mo. If you are an entrepreneur and you are selling a product or service, hindi ka makakabenta pag bagsak ang energy mo. Can you imagine? Bili na kayong products. Ganda ng products ko. Pinakamagandang product sa buong mundo. Tapos, ang dami mong alam, scientific. This product can help you. Even if you tell people, tutulungan kita. Kapag nag-join ka sa akin, kapag sumama ka sa akin, tutulungan kita. Ano sabihin ng kliyente mo? Gusto mo ikaw yung tulungan ko. Parang ikaw yung nangangailangan ng tulong, hindi naman ako eh. Right? Walang bibili sa'yo, walang maniniwala sa'yo kasi low energy ka. Kahit gaano ka scientific yung sinasabi mo, kung bagsak ang energy mo, hindi makakarating yung mensahe mo. Always remember that communication is an exchange of energy. It's the transfer of energy and emotions. Kung bagsak yung emotion mo, madadala mo yung kausap mo. That is why it's very important na kung bagsak yung energy mo ngayon, hindi ka okay ngayon, ilagay mo yung sarili mo sa tamang lugar para ma-charge ka. Right? Para tumaas ulit yung energy mo. Either sa mga lugar na masaya ka, sa lugar na maraming puno, sa lugar na peaceful, or ilagay mo yung sarili mo sa isang community na binavalue ka. Sa isang community na nakikita yung totoong value mo. Sa isang community na i-call out ka kapag mali ka at isa-celebrate yung mga tama mo. Sa isang community na mararamdaman mo yung accountability. Sa isang community na susuportahan ka, mamahalin ka, pero hindi ito tolerate yung mga mali mo para mag-grow ka pa as a person. And there are a lot of amazing communities out there, including Success Blueprint Community. So again, I'm gonna put links in the comments for you to access Success Blueprint. Rule number 11, find the right partner. Because the right partner can make you rich and the wrong partner will make you broke. There's a famous saying na kahit mahirap ka, kahit dapang-dapa ka, kahit sa tingin mo wala kang value as a person, if you find the right partner, yayaman ka eh. Magiging milyonaryo ka eh. Pero ang isang milyonaryo, bigyan mo ng maling partner, ubos ang pera niyan eh. Ubos ang yaman niyan. So very important yung paghanap ng tamang partner. Una, related dyan yung energy. Okay? Kasi yung partner mo, mahal mo yan eh. Partner mo yan in life eh. So imagine mo, hindi ka okay, bagsak ka, dapang-dapa ka, ang dami mong pinagdadaanan sa buhay. Tapos pag nakausap mo siya, negative din siya, dinidiligan niya lalo yung seeds of negativity mo. Dinidiligan niya lalo yung seeds of hatred mo. Dinidiligan niya lalo yung mababang tingin mo sa sarili mo. Ano yung mag-grow na puno? Nagtatanim ka na nga ng hindi maganda, di ka na nga okay, didiligan pa niya. So ano mangyayari? Mag-grow kayo together, namumunga kayo ng negativity and toxicity. Hindi siya maganda sa'yo. Tapos halimbawa, nagtatanim ka ng positivity. Kinakausap mo siya, sasabihin mo, gusto kong yumaman. Alam mo, gusto kong maging successful. Ano gagawin niya? Hindi niya didiligan. Tataniman ka niya ng negativity. Sure ka ba dyan? Kaya mo ba yan? Baka naman di mo kayang panindigan. Tapos yun ang didiligan niya. So ano mararamdaman mo? Lalo ka lang magiging insecure sa sarili mo. Kasi ang tinatanim niya, puro negative, tapos didiligan pa niya. Pero what if yung partner mo, sinusuportahan ka? Sobrang good energy siya para sa'yo. To the point na nagtatanim ka ng maganda, nagtatanim ka ng negosyo, gusto mong magtanim ng negosyo, susuportahan ka niya magtanim. Nag-aaral ka ng libro, sinasabayan ka niya. Nanonood ka ng video na ganito, sasabayan ka niya. Magbe-brainstorm pa kayo together. Dinidiligan niya yung mga positive na ideas. Dinidiligan niya yung seed of learning, seed of growth. Pag di ka okay, hindi niya didiligan yon. Magfo-focus siya sa magagandang nagagawa mo. Magfo-focus siya sa mga mabuting nagawa mo. Magfo-focus siya sa mga positive na bagay. Yun ang didiligan niya at yun ang mag-grow sa'yo. Kung ganyan ang partner mo, magiging abundant pa buhay? Yeah. So you have to find the right partner. Rule number 12. Money will only solve money problems. So halimbawa, meron kang negosyo, meron kang career. Ang problema mo, hindi ka okay mag-isip. Ang problema mo, masyado kang emosyonal. Hindi mo kayang kontrolin yung emotions mo. Kahit dumami pera mo, hindi madadagdagan ng self-control mo. Kailangan mong piliin na ayusin yung sarili mo. Kahit anong dami ng pera mo, hindi basta-basta magbabago ang mindset mo. Para magbago ang mindset mo, kailangan mo siyang piliin. Kailangan mong mag-decide. Kailangan mong baguhin yung sarili mo. Kailangan mo ng tamang structure. Kailangan mo ng tamang gagawin every single day to change your beliefs, to change your paradigms, to change your self-image, to develop a stronger character, to become a person of value.
So, kailangan mong piliin kasi kahit marami kang pera, it will only solve money problems. And let's be real, kahit umattend ka sa event ko, may pambayad ka. Kung hindi ka a-attend, wala rin naman eh. If you will not show up, wala rin. If you will not immerse yourself, wala rin. Nagbayad ka na rin lang, umattend ka na ng event, itodo mo na, ibigay mo na lahat. When you buy courses, you have to show up. You have to study it every day. You have to follow the systems. You have to follow the structure. You have to print the workbook. Mag-take ka ng notes, aralin mo maigi. So all the money problems you have will be solved by money. Pero again, kailangan yung pera gamitin mo as a tool para mag-grow ka as a person. It will not directly solve your problems. It will only solve money problems directly. But let's be real, there are a lot of strategies you can use to solve problems. Example, you have a time problem. So eventually, kailangan mo lang na mas maraming pera, matuto ka mag-hire, matuto ka makisama sa mga tao, develop mo yung leadership skills mo. But again, kailangan willing ka. Kailangan gusto mo. Kailangan willing kang tumulong at mag-create ng value. So regardless sa dami ng pera mo, kung hindi ka magaling na leader, hindi ka makakapag-build ng team. I hope you understand my point here. Pero kailangan yung pera as one element plus leadership plus vision. Eventually, makakapag-hire ka ng tao na gagawa ng mga bagay na hindi mo magawa sa negosyo mo. That will be leverage. So you are using the money to solve the money problem so that you can hire someone to do something for you so you can save time. So you will use that time to build your character, to be a strong person, to develop your leadership para mas makapag-hire ka pa ng mas maraming tao. And then, eventually, pag marami na yung tao mo, may leverage ka na, magagamit mo na yung time mo sa anak mo, saka sa pamilya mo. Problem solved. Pero that doesn't mean na kapag marami kang pera, okay na. You have to develop leadership skills. You have to develop yourself. Because money will only solve money problems. Rule number 13, build a good relationship with money. Napakarami kasing tao. Pag tinanong ko, ano ba problema mo ngayon? Pera, sir. What do you mean pera problema? Marami kang pera, ang hirap gastusin? Hindi mo alam kung saan mo ilalagay pera mo? Ano problema? Hindi, sir. Ang problema ko, wala akong pera. And that's a huge problem. A lot of people cannot even solve their problems because they don't know how to evaluate their problems. They are not using the right language. Anong ibig sabihin? Imagine mo, wala kang pera, pero akala mo pera problema mo. Hindi mo problema ang pera. Paano mo magiging problema ang pera? Wala ka nga nun. Hindi mo problema ang pera. Pera ang solusyon sa problema mo. Ang problema mo, kawalan ng pera. So hindi pera yung problema mo. The problem is the lack of money. The problem is the lack of opportunity. The problem is the lack of skills. But not the money itself. Kasi kung ang tingin mo sa pera problema, paano lalapit sa'yo yung pera? Let's just say money is a high-value partner. So gusto mo mag-build ng magandang relationship kay pera, okay? Ngayon, kung ikaw insecure ka, tatagal ba sa'yo si pera? Hindi. Iiwan ka niyan. Gets? Kung si pera, lagi mong tinatago, gusto niya may movement, iiwan ka niyan. Para makapag-build ka ng magandang relationship kay pera, dapat simulan mo sa magandang tingin kay pera. Ano ang tingin mo kay pera? Kasi kung ang tingin mo kay pera, solusyon sa problema mo, makakatulong sa'yo, makakatulong sa pamilya mo, masaya kang gumagastos ng pera, lalapit at lalapit si pera sa'yo. You will build a good relationship with money. Pero kung ang tingin mo kay pera problema, sakit ng ulo, stress ka sa pera, stress ka kay high value partner, ano mangyayari? Iiwan ka niyan. Ano sasabihin ni pera? Stress ka rin naman lagi sa akin, iwan na lang kita. Kung ang tingin mo kay pera, kay high value partner, masama siya. Money is the root of all evil. So si high value partner, root of all evil daw siya. Paano ka magbibuild ng magandang relationship kay pera kung ang tingin mo root of all evil siya? Kung ang tingin mo masama siya? So si pera lalayo sa'yo. Ano tingin sa'yo ni pera? You are unattractive. Tapos halimbawa, high value partner nga si pera, di ba? Pero ang thinking mo, ang feeling mo, hindi ko deserve si pera. Masyado siyang high value para sa akin. Ito lang naman ako. Isang hamak na mamamayang Pilipino. Ano mangyayari? Sasabihin ni pera, ay insecure ka, ayoko sa'yo. Pero kung ikaw, secured ka, confident ka, you have absolute certainty, si pera lalapit sa'yo. Ang mahirap kasi sa mga tao, ang confidence nakasalalay sa karelasyon. Ang confidence nakasalalay sa ibang tao. Same goes with building relationship with money. Ang maraming tao, nakasalalay ang confidence sa pera. So paano ka lalapitan ng pera? Confident ka lang pag nandyan siya. Parang high value partner yan. Kailangan magsimula internally. Kailangan magsimula sa'yo. For you to build wealth in your life, you have to build a good relationship with money. And the best way to do that is to believe in yourself, to trust in yourself, and to build confidence. To build the self-image na magaling ako sa pera,
na kaya kong i-handle yung pera at deserve ko ng pera. I-type nyo yan sa comment section. I deserve wealth in my life. Rule number 14. Your wealth is directly proportional to your contribution. Guys, alam nyo ba, 100% ng kakilala kong bilyonaryo, when you ask them, ano ang sikreto sa pagyaman? Lagi nilang sinasabi, tithes. Mag-tithes ka. Magbukod ka ng pera. At natutunan ko yan sa nanay ko, guys. Alam nyo ba, na ang binibigay sa tithes, hindi yung sukle o tira. Ang ibibigay sa tithes, yung naunang pera. Galing sa ibabaw, hindi galing sa ilalim. Pag magbibigay ka ng pera kay Lord, pag para sa Diyos yung pera, make sure na galing sa ibabaw. Make sure na nagbukod ka at naglaan ka. And for me, tithes doesn't mean kay Lord lang ibibigay. Pwedeng tumutulong ka sa mga tao sa paligid mo. If you are an entrepreneur, you have to acknowledge yourself that you are creating abundance to the lives of other people. You are giving them opportunities to earn, to learn, and to grow as a person. You have to make sure na nakakatulong ka sa mga taong malapit sa'yo at mga taong nakapaligid sa'yo. And you don't understand na sa maliit na halaga, pwede kang makatulong sa mga tao. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, matuto kayo mag-tip. Sabihin na lang natin, ang budget mo lang 100. It's not too big, but it's not small. Try mo lang paminsan-minsan. Sa isang restaurant, tandaan mo na sineserbisyuhan ka ng mga tao doon. You are the receiver of value, okay? Yes, nagbabayad ka ng pera, pero sila ang nagke-create ng value. Nagbayad ka lang ng pera. So you are using money as a tool for you to be able to eat, to purchase something, but they are creating value para magbayad ka. So ano yung value binibigay nila sa'yo? Sineserbisyuhan ka nila, di ba? Kahit pagod na yan, mga waitress na yan, mga waiter na yan, ngingiti pa yan, magpupunas yan. Ang mahirap pa dito, yung ibang mga customers, grabe mang mata, grabe man liit, grabe pa magsalita, grabe pa magdemand. But let's just say for the sake of this video, maybe you want to practice this rule. Pagpunta mo sa restaurant at magbibigay ka ng tip, iabot mo doon sa waiter, tingnan mo sa mata niya, at iparamdam mo sa kanyang na-appreciate mo siya. At sabihin mo sa kanya, thank you. That way, tumutulong ka sa pera, pero naiparamdam mo rin na na-appreciate mo siya. You know what will happen? Number 1, nakakapagtanim ka ng positivity. Nagtatanim ka ng seeds of appreciation and gratitude. Next, yung susunod na customer, since napasaya mo siya, since naiparamdam mo doon sa waiter na appreciated siya, hindi nasasayang yung effort niya, nakikita yung effort niya, hindi siya invisible. Tataas yung energy levels niyan. Basically, yung positivity na yan, dala-dala niya yan sa mga susunod na customers. So, nakapag-create ka ng chain reaction of positivity. That's a chain reaction of value. What if yung 100 na yan, extra money yan? Ibinili pa niya ng pasalubong para sa nanay niya, sa lola niya, sa anak niya. Pinambili niya ng paborito niyang pagkain. Kahit maliit yan, nakatulong yan. Ang good news, yung positivity, baka dala-dala niya hanggang pag-uwi. Nakangiti siya sa anak niya kasi naramdaman niya yung appreciation mo. Tandaan niyo to. If you will operate that way, yung positivity, iikot yan sa buhay mo. Babalik at babalik yan sa buhay mo ng mas malaki at mas marami. The best way to manifest abundance in your life is to help people. It's to contribute. It's to be in the space to create value for the lives of other people. Kaya, magtulungan tayong lahat. And rule number 15, money doesn't like lazy people. Ayaw ng pera sa mga taong tamad. So, ibig sabihin, lahat ng natutunan mo dito sa video na to, since nasa utak mo na siya, baka nasa notes mo na siya, baka naramdaman mo siya, it's time for you to execute. Understand that the rules must be in practice. Nonsense ang rules kung hindi mo siya ipapractice. So you are acquiring knowledge now. You are learning my personal rules, the rules that I've learned in my life, 18 years of business experience. Plus, mga narinig ko, natutunan ko rin sa mga mentors ko, sa mga kliyente kong bilyonaryo. Ang akin guys, huwag kayong tamad. Gusto mong yumaman, yes? Initially, magsipag ka muna. Kailangan mo magbanat ng buto. Kailangan mo umaksyon. From your actions, you will then identify, based on your results, ano yung problema mo. How do you show up? Habang nagtitake ka ba ng action, yung utak mo negative? So okay, nagtatanim ka ng maling seeds. Paulit-ulit ba yung kwento sa utak mo na problema mo pera? O build a good relationship with money? Lagi ka bang kinukontra ng partner mo? O hiwalayan mo? Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Joke lang, ayaw kong pakialaman yan. Pero why not, di ba?
You are working really hard pero wala pa rin resulta. Baka kailangan mong baguhin yung sarili mo. For things to change, you have to change. Don't be lazy, i-apply lahat ng rules na natutunan mo sa video na to. In this video, it's all about reaching the next level wealth. At tandaan mo, the time will come, pwedeng bumalik ka sa video na to, especially pag mayaman ka na. At kahit hindi ka pa mayaman, pwede mong balikan tong video na to for you to be able to practice it, for you to be able to get reminders about the rules of money. So again, always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez and see you soon.